Magandang umaga po sa inyo at tayo po ay magbasa ngayon ng salita ng Panginoon Diyos dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 9. Ang Diyos ay matapat na sa pamamagitan niya kayo ay tinawag para sa pakikibahagi ng kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Ito po yung tinatawag na God is faithful. Tayo po minsan ay hindi tayo nagiging faithful sa Panginoon. Tayo po ay minsan ay nagkakaroon po tayo ng pagtalikod at pero ang Panginoon Diyos ay faithful po sa atin. Sa number 1 ay He is faithful in defending His people. Siya po ay faithful para po ay dependihan ka ng Panginoon Diyos. Sabi po sa Psalm 89 verse 20, 22, 24, I have found my David my servant, with my holy oil I have anointed him. My faithfulness shall be with him. The enemy shall not exact upon him, nor the son of wickedness affect him. Ibig sabihin ho, iingatan po tayo. Kahit po tayo ay hindi faithful sa Kanya. Kung tayo po ay tumalikod, nandyan pa rin ang faithfulness, ang pangako, ang Kanyang pagbigay ng relasyon po sa Kanya, ay nandoon po ang Kanyang kapangyarihan para po tayo ay ingatan, lalo na po sa mga kalaban po natin na gusto tayong pabaksakin sa ating relasyon sa Panginoon Diyos. Number 2, He is faithful in times of temptation. At marami po mga temptation na hindi natin mapaghindian. But then, faithful ang Panginoon po sa atin. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, there hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way of escape, that ye may be able to bear it. At kahit man po anong temptation, ikaw po ay iingatan at ilalayo ng Panginoon Diyos. At alam ng Panginoon na ikaw po ay mahina. Lahat po tayo ay may kahinaan. But then, salamat sa Panginoon Diyos na siya po ay nagliligtas po sa tayo sa mga temptation na nakapaligid po sa atin. Tayo po iniingatan po niya sa araw at gabi. He is faithful in keeping the Christian safe. Pag ikaw po ay ligtas at may ang relasyon mo sa Panginoon Diyos, ikaw po ay iingatan. Sabi po sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 3, but the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Napakasarap ng salita ng Panginoon Diyos. Ikaw po ay ilalayo niya sa kapahamakan. Iingatan sa araw-araw na ating ginagawa. Another thing po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23-24, I pray God, your Holy Spirit and soul and body, He preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Faithful is He that calleth you, you will also do it. Ibig sabihin, tayo tinawag ng Panginoon Diyos, He is faithful with us. Siya po ay alam niya ang mangyayari sa buhay po natin. Kaya po ay yung mga tinawag ng Panginoon Diyos ay magkaroon po tayo, pinipreserban niya po. And the Holy Spirit and soul and body are also preserved. And then number 4, sabi po sa number 4, He is faithful in chastening His children. Sabi po sa Psalm 119:75, I know, O Lord, that thy judgments are right, and that thou in faithfulness hast afflicted me. Ibig sabihin, normal lang po na tayo pinapalo. Di ba, nung tayo po ay mga bata pa, na tayo po ay medyo sumusuway sa ating mga magulang, tayo po ay pinapalo, sinasaway, sapagkat mali ang ating ginagawa. Ganon din po, kung tayo po ay paluin ng Panginoon Diyos, tanggapin po natin sapagkat tayo po ay inaayos po niya at dinidiretso po tayo sa mga maling gawain. Kaya po, tayo po sabi dito, anuman po ang pagpapalo, it is adjustment para po sa tama, para po tayo magising sa katotohanan. Hebrews 12 verse 6, for whom the Lord loveth that chasteneth,
Uulitin ko po, for whom the Lord loveth, He chasteneth. Dahil mahal po tayo ng Panginoon, kaya tayo pinapalo. Bakit tayo nagkakasakit? Bakit tayo nagkakaproblema? Sapagkat pinapaalala ng Panginoon Diyos na siya lamang ang lalapit. Siya lamang ang lapitan natin. Siya lamang ang magbibigay ng solusyon sa ating mga problema. Sabi niya, He chasteneth and scourgeth every son whom He received. Kapag tayo tumanggap po sa Kanya, ay nandiyon po para po isang tatay natin dito sa lupa. Na may tatay po natin ay at ang mga magulang natin ay iniingatan at inaayos po tayo. Ganon din po ang ating Panginoong Jesucristo na tayo po inaayos sa ating buhay dito sa sanlibutan. At para pagdating ng panahon, tayo po ay karapat-dapat po sa Kanya na tayo ay naging anak niya sa Kanyang kabutihan. And number 5, ano po ang sabi sa number 5? Sabi po sa number 5, He is faithful in purging confessed sin. Kapag po tayo nagsisi at lumapit sa Panginoon Diyos, papatawarin po tayo kung ano man pong kasalanan po natin, kung anong kabiguan po natin, kung ano po ang problema po sa buhay natin, walang iba, i-confess po natin at papatawarin po tayo ng Panginoon Diyos. Sabi po sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Lahat po tayo ay nagkasala, lahat po tayo ay nagkulang, lahat tayo ay tumalikod sa Panginoon Diyos, and this is the time, this is itong oras na dapat po natin harapin ang isang katotohanan na mayroon po tayong Diyos na buhay, Diyos na magbibigay po natin ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Bakit po tayo nagkasala? Sapagkat tayo po'y nandito sa sanlibutan, wala pa po tayo doon sa Kanyang lugar which is in heaven. Kaya po tayo ay sumasabak sa mga kapigatian, mga problema o mga kasalanan sa Panginoon Diyos sapagkat ito ay dahil sa ating mga kasalanan. He is faithful in forgiving and confessing. Kung ikukumpis mo lang sa Panginoon Diyos, ikukumpisal mo lang sa Panginoon Diyos, ay ikaw po ay patatawarin po niya. And another thing po, dito po sa last verse, He is faithful in hearing our prayers. Yung panalangin po natin, bawat isa ay dinidinig ng Panginoon Diyos sapagkat may relasyon na po tayo, mayroon tayo pong koneksyon sa Kanya. At iyon po ay, ang ating panalangin ay dininig. Maghintay-hintay lang po sapagkat hindi naman agad-agad may ibibigay. Sapagkat may mga takdang panahon na tayo dapat ibigay ng Panginoon Diyos. Kaya lang maging patient po tayo. Sabi po sa Psalm 143 verse 1, Hear my prayer, O Lord, give ear to my supplication, and thy faithfulness answer me. Hindi ka pa po umihiling sa Panginoon Diyos. Hindi ka pa lumalapit, alam na ng Panginoon Diyos na ang anumang inihiling mo ay alam niya na po yun. Ang gusto lang ng Panginoon Diyos ay lumapit po tayo sa Kanya sapagkat walang ibang paraan na magbibigay ng biyaya sa atin. Ang anumang kailangan po natin ayon sa Niyang kalooban ay bibigay po ng Panginoon Diyos. Mga kapatid, ay ito po ang bagay na ang Panginoon Diyos ay faithful po sa atin. Siya po ay dinidinig lahat ang ating mga karaingan. Ang ating, kung tayo po'y paluin man, ito po'y pasalamatan po natin sapagkat ay sinaayos po ang ating buhay para sa ang ating relasyon sa Panginoon Diyos ay maging biyaya, magkaroon ng makamtan ang Kanyang righteousness sa buhay po natin. Salamat po Panginoon na tayo may ganyan. Salamat po sa Panginoon na mayroon po tayong Diyos na buhay na nakikinig po sa atin. Muli po'y marami pong salamat. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Salamat po sa faithfulness po Panginoon Diyos sa amin. At kami po minsan kapiwin ng kulang, ngunit ikaw po ay nagpupuno ng lahat ng bagay. Muli, marami pong salamat Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen.